para nga naman lusawin dito yung makunat. Pero hopefully they could like utilize or Aurora Gaming could utilize on natin na play. So, Moscow yung lalaruin ngayon ni Domeng and, yung hari tabi ng okay, it will be the Baksha core and Kalea will be present as a roamer for the side of, Verso Time and this time let's see kung sino nga ba ang bababa or magdediretso into the grand finals para harapin ang isa sa mga kilala na teams for the MLBB and that is the Alter Ego. Nako, ito lang naman ang storyline dito, no? This is gonna be a do or die for both of these teams. If Aurora wins, that means dalawang invited teams na magtatapat sa Grand Finals. Pero if Versatime wins, that means a team coming in from the home country of Russia is gonna represent their country sa Grand Finals facing Alter Ego. Edward getting punished 50 minute or 48 seconds. Ang haba ng 50 minutes, di ba? Ganon kaaga yung punishment na pinakita ng Versatime. They don't want to lose this one. Alam mo kanina ko pa napapansin, grabe yung punish nila at the early stage for Edward kasi maganda kasi yung playstyle ni Edward, eh, lalo na 'pag mga comfort hero yung binibigay mo sa kanya. But surprisingly this time, it's the CC ang kailangan niyang pagganahin for that Yo-Yo Blitz. But off, muntikana na dun sila, eh, si AFK yung nagparamdam dun being the Kalea. Yung bawat dampot ay hindi pa natin makikita at the early stage, pero coming from the threat of the Versatime, alam mo na, ito na nga yun, yung sinabi natin kanina for the draft na talagang gusto nilang idire-diretso agad yung laban. With Versatime having the momentum sa pagkapanalo nila sa game number 4, it's evidently na gusto talaga nilang makakaisa at gusto nilang maging ahead dito sa series na 'to, no. They're not letting Edward win in the lane, no, up against Castle at mapipilitan dito yung mga tropang Aurora na protektahan kahit papaano si Edward, no. This will leave lanes open, this will leave another space para sa Versatime na mag-dominate, no? If they're gonna be focusing their manpower sa bot lane, sa XP lane, mapepersa dito na pumalag, no? And this is just the turtle spawn. 2 minutes pa lang tayo, no? With Edward losing the bottom lane agad-agad, no? Makakabawi ba sila? AFK is still in play. At ang kunat niya, tamang balibag lang, AFK is down. Yue gets the kill. Pero we can see the heavy spin coming from Denjiro, no? Castle now low. Are they gonna win this one? Denjiro gets one. Kojic, nakita naman si Edward, no? So trades are happening. Dalawa din ang nakakuha dito ng side ng Versatime. Aurora now having an answer pero may reply kaagad ang Versatime but they're not done yet, ha? They still want the turtle. Turtle is still up. Kojic dito, konti na lang ang buhay pero he still managed to walk it off. SOD did not hit pero Justinian will be getting that retry. Yun lang ano, 2-1 yung trade kill dun na wala man si Castle being the lot for the side of the Versatime. Ang kapalit naman ni si Edward and even si Denjiro the jungler. Sobrang lalim na Vince Z ng playstyle ng Versatime. Apat yung nagro-rotate dito sa may mapa. At ito yung sinabi nga natin kanina again, yung ganitong composition ng hero pick coming from the Versatime, alam mong gusto na nilang idiretso yung laban. Talagang dederechoy nila 'to, no? As we can see right now, Versatime not wasting any time. They wanted to check every bushes sa side ng Aurora kahit sa sarili nilang kampo. They're not letting Aurora farm up. Sinisimot nila yung resources, 'di ba? So they're not letting Edward no get the maximum efficiency ng isang XP laner. Ano bang advantages na pagiging XP laner? Of course, you're ahead in terms of XP. Makaka-level 4 ka kaagad, pero with the engagement that's going on all across the map, 'di ba? Edward, nakakuha na ng 2 deaths pero nakakuha naman siya ng 2 assists, no? Hinahayaan na nga lang nila si Domeng in March having the fight of their lives pero the advantage of having a Moskov in your team, 'di ba? Makaka-responde ka kaagad. Kung tatama yung SOD mo, makakaratrat ka kaagad, makakarating ka kaagad dito sa pinangyayarihan ng aksyon and of course, Moskov is not gonna leave his lane not unless tinawag na siya. Tama ka naman dun talaga, magandang pang-repo yung SOD 'pag tumatama. Pero I think kahit tumama yung SOD for the first turtle, medyo malalamangan pa rin sila ng Versatile knowing na tatlo yung makunat with Justinian Castle and, even AFK on the side of March. Alam nila kung paano mag-rotate at kasama niyan, Tsunami Slam yung papaganahin sa gitna.
Uy, tamang guhit lang mula kay Light pero nakapag-split-split pa siya dito sabay, uwi muna para nga naman safe 'no. Kay Denjiro naman naka-focus pero may headbutt siyang patakas. Ang ginagawa ni Domeng, ini-enjoy niya ang pagiging malaya niya dahil nakabalik na rin sa wakas dito si March para depensahan ang kanyang base. We can see now the Turtles, fight happening here and then. Yung ilog natin ngayon magiging madugo. Tamang heavy spin lang mula kay Denjiro just to isolate the players. And now Light try to drag one. Castle is there. 3 para kay Denjiro, naka-focus. Edward goes in play. Tamang kuto lang mula kay Justinian. Now low. Makukuha niya ba yung kill pero na-drag niya papalayo. Pero tingnan mo si Edward. Edward ngayon ang punteriya, nakapag-UU out siya. Pero no casualty ang nakita natin dito and Turtle is still up para makakuha ng verso time at mukhang balik na naman si Light para trabahuin yung Turtle. Grabe yung kontra nila dito sa may turtle. Hindi to Lord, pero nakailang sayaw na yun. Maiipit pa nga with the tsunami slam sa combo. Si AFK yung makakadampot doon. Mawawala na nga si Light on the side, pero yung apat ay dediretso dito sa may pagong. And just like that, at the 5-minute mark of the gameplay, Versatile ba makakakuha ng pagong? Si Justinian pa yung nagpagana noon, being the jungler. And the backsha as well will be present. Pero kita mo naman si Kojic wala siyang katakot-takot kahit na alam niyang squishy hero siya kasi the possibility of trying to do the roam inside the map, yung apat, grabe yung connection. 2:2 magiging tapatan dito sa may taas at mukhang mababawasan with the heavy speed. Uy, heavy spin. At mukhang hindi ka na makakatakas, makakatakas Mr. AFK. Hindi na niya mababalibag ang isang Akai. And with that engagement, no, somehow Aurora is getting bawi, di ba? Kahit nakakonyo na ako, talagang pumapalag pa rin ang Aurora kahit paano with 1k gold behind Verso Time, no? Hindi pa uli ang lahat para makapag-farm as we check the items. Moskov now having 4.3k habang si Hardit dito 200 gold behind, no, na pwede niya pang trabahuin. And for Aurora, it seems like markado yata ang gold laner ng side ng Verso Time pero nakaramdam naman sila dito and they were forced to rotate back in the middle lane para i-clear ito and hopefully find a very easy lane to push. Ang hirap kasi talaga baka pag-push dito. Basag yung turret mula doon sa may bottom lane. Magsisimula ng pumeso dito yung Versatime. Ang ganda ng call ni AFK, ano, alam mo, nakikita mo yung pesuan ni AFK tapos susunod na agad dito si Nakazel and even si Justinian. Si Kojic yung magbibigay ng ingat na para sa kanilang Harit but at the same time, Asusin kasi to so it can easily roam lalo na kung yung bots niya ay nakapang roaming side. But apat yung susubukan na kumuha. Si Light yung nakaramdam ng paramdam doon ni AFK. Makakabawi pa naman ng konti, pero hindi makalapit ngayon yung Aurora sa threat ng Versatime. At mukhang ito na yung threat kusa ng lumalapit. They wanted to push the turret sa may top lane. Binabakuran na nga nila dito. Sabi balibag si AFK para takutin yung mga members ng Aurora. And this opened up the top lane. Nabasag na yung torre sa taas. Castle now trying to somehow poke or clear yung kanyang wave before the action happens here sa may top turtle pit kung saan ibinibigay na nila lahat at mukhang tamang balibag lang. Magandang body slam mula kay Denjiro para mapalapit ang kalaban. Another slam na magandang ikot din na follow up mula dito kay Denjiro just to isolate them at mukhang nawala, walang nabawas dito but Justinian of course getting Edward out of this game. Siya ngayon na talaga ang punteriya at for Versatime, minamarkahan lang talaga nila yung XP lane ng Aurora which is si Edward. At hindi pa rin tapos yung balagbagan dito. We can see Castle, again, tamang guhit lang, final slash, flicker out, nagtago sa talahiban. And for Aurora, it's time to clear the minion wave sa gitna. Grabe yung sayaw dito ng isang castle, no, for that Arlot. We can literally see na yung kontra dito ng Aurora Gaming, hindi siya gumagana with that Tsunami Slam, yung setup dito ni AFK. Versatime knows how to move inside the map. Zaman Force really works out with March. It can easily take down Edward at the top turret, but Justinian do its job for that last hit. And eto na nga yun Vince G. Babasagin ng Versatime itong mid-turret na to. Pero yung walis na naman, again, ni Cancel ay gumagana talaga. Grabe yung walis niya talaga dito, no? Talagang pampinali. Pero tingnan mo, si Light dito medyo umaaray, nirerespeto yung Harit mula kay March and nagawa na naman yung trabaho. Nakauwi naman na dito itong si Domeng after niyang itulak yung top lane and Castle will be forced to defend that. And we can see right now Aurora trying to somehow check every bushes sa kanilang side ng jungle para nga naman makita, ma-scout yung mga
posibleng nagtatago dito. For Versatime, okay lang, banding tayo, sama-sama tayo dito sa may bandang baba, no? Huwag nating hayaan na si March ay mag-isa. Kailangan niya ng proteksyon. Nandito na ang tropa. With AFK now copying or nakopya yung kanyang balibag, I'm gonna be expecting a lot of good setups coming in from Yue, no? Pakitaan mo kami ng I am Yue. Isang magandang setup mula dito kay Yue can change the game, and Denjiro can somehow isolate them. Pick off lang, sapat na, pero ayun na yung Mhm. balibag. And Edward, again, is gonna be the target. At mukhang burado na naman siya. At hindi pa tapos. They wanted to do more. Denjiro trying to isolate the members of Versatime. And now they are forced to go back at ialay na lang yung Torre. They have nothing to do with this. Ang hirap na nito para gumalaw sa Aurora Gaming. Nakopya man with that IMU yung Tsunami Slam dito ni AFK. Parang hindi pa rin tatalab yun. Zaman Force, ibababa na nga for side of March. Versatime will try to do its play dance again inside the map. Yung red buff ay makukuha pa nga. Hindi natatangkain pa yun ng Aurora Gaming na nakawin, but the Lord will be present para sa side ng Versatime, and automatically ay susubukan pa rin mag-clear dito nila Danjiro. At ito yung problema, Vince G. Walang ibang panggagalingan ng damage kundi sa kamay na naman ni Doming Kite. And for this time of the 10-minute mark, 11-minute mark with this Lord, parang kailangan pang stretch at pilitin ng Aurora na kunin yung mga P na yun. Pero wala ata makukuha for the side dahil si Doming Kite pa yung makakabawas ng turret doon. Pero SOD tatama na nga. Uy, tumama na. Pero ito, si Kojic, tumama rin kay Light. Isa na naman ang bawas. Hindi, make that two. Dangerous out. Pero grabe din yung balibag. Another walis. Nakakita ni Castle. Yue. Now, being the third casualty for the side of Aurora versus Time. Mukhang hindi nagsasayang ng time. Apat ang nawala. Domeng is the only survivor. At mukhang balik sa trabaho ang mga members ng Verso Time. And mukhang chill na lang sila. Because they will not be, or I mean, Aurora is not going to contest the Lord. Ladies and gentlemen, nako, magiging ano to, buwis buhay kay Doming kung sakaling siya lang mag-isa. Pero that's a good SOD, no? Para kahit pa paano, piliin niya na sumabak na lang sa team fight kesa itulak yung bottom lane. At mukhang dehado talaga sila dito. Even Edward na napayuyu at napalutang ng isang Kojic, wala na lang talagang kawala. And things are not looking so well for Aurora at this rate kasi Versatime actually is maximizing the space. Ang hirap kasi nito, ganito yung setup ng Versatile. AFK will do the Tsunami Slam, then after that si Justinian yung babagaw with 30% and then walis ni Castle para automatically wala nang makagalaw. Ang magandang threat pa nito is yung lantern na nanggagaling for Sushin with Kojic, yun yung dumadampot na mga last point sa buhay ng Aurora Gaming. And maybe, lalo na kung naka-Sky Piercer 'to, possible na humapdi yung banat ng isang lantern. Pero right now, the Lord is marching dito sa may mid lane. Naghihintay ng pagkakataon ng versus time. Lahat available for the ultimates. Wala na si Castle dito. Ultimates are gone para sa side ng Arlot. Pero success-wise naman para sa versus time dahil nabasag nila yung turret dito sa may gitna. Makakapag-depend pa rin naman yung Aurora, pero kailangan muna nilang kontrolin lahat. Mukhang kailangan nilang kontrolin to, mga kaibigan. Etong si Doming, rumaratrata lang. And we can see the final defense coming for Aurora. Oy! Naku, maganda pumasok dito. Nasaktan ng bagya and they will be forced to go back. Pero tingnan mo naman yung baba, masyadong mainit. At mukhang itong si Akai ang punteriya. Denjiro pinito mag-heavy spin. Pero grabe naman yung heavy attack mula dito sa side ng Aurora. Versatime is not letting go. Mukhang nasaktan ng bagya pero hindi pa rin sila bumigay. Aurora, right now on the brink of defense. May tinamaan ng sibat. Pero AFK yan. Pwede lapitan to. Flying crowd in, are they gonna engage? Nawala na yung epekto ng SOD. Verso, nakakopyahan siya dito, pero grabe yung balibag, palag na tao. Oh. Castle gets Domeng, not looking good for Aurora. Koji gets Edward as well. And we can see Light right now, nasibat. Pero grabe, warak. Mukhang maniac para sa kanya at mukhang ubos. And Verso Time is now looking for their sweet win. Aurora is